Dahil dito sa panunutok ng pulis ng baril sa isang siklista na wala namang kalabad-laban, hampas ang ulo at hindi na nga magkakaso, nag-decide po si Attorney Raymond Fortun na siya mismo ang magsasampa ng kaso laban sa pulis. Update po, ang pulis ay natanggalan na ng lisensya again to drive. Hindi naman, suspended lang for 90 days, so 3 buwan lang po siyang hindi makakapagmaneho. At sabi nga po sa ating comment section, mukhang hindi naman kanya yung kotseng minamaneho niya. Hindi sa pulis na yun ang kotseng daladala niya, kanino? Sa kamag-anak, sa kapatid. Anyway, may isang artistang nag-react. Okay, mabuti na lang kasi syempre ang mga vloggers pinagbabantaan po na huwag magsalita patungkol dito. Pero may isang artistang apakapogi na nag-react. Eto nga po yan. O sir, patahimikin mo artista. Wala kaming laban sa artista. Mas marami ang fans niya. Gwapo, di ba? Mas kilala siyang tao kaysa sa mga vloggers. Oh, paano yan? Nagsalita ang mukhang ang siklista si Gardo. Gardo Versosa po, pogi. Oh, nag-viral ang reaction at mensahe ni Gardo Versosa tungkol sa dating pulis na nasangkot sa isang road rage incident. Nakuhanan sa video ang dating pulis na nanghataw sa cyclist or nanghataw ng ulo ng cyclist at kinasahan pa ito ng baril. Excuse me. Ayon sa ex-cop, nagkaayos na sila ng cyclist at hindi raw alam ng publiko ang totoong pinagbulan. Nagkaayos na. Parang may sagot dito si Attorney Raymond Fortun. Yung yung magsasampa ng kaso. Mukhang nagsisinungaling eh. Okay, sabi niya nagkaayos na daw sila at hindi alam ng publiko ang totoong So kung hindi namin alam ang totoong pinagmulan ng enkwentro nyo at sagutan nyo bago yung nakuna ng video, hindi na kami magre-react. Kahit pa ikaw inihian sa mukha nung siklista na yun, sir, hindi mo para habulin at tutukan ng baril. Right? Tama ba ako? Kahit inututan ka pa sa mukha nung siklista, sir, kahit binato pa ng tain ng kambing ang kotse mo, hindi mo para habulin at tutukan ng baril. 'Di ba? O ay nakunan ng video, di malas nyo, sir. Eto po yung sabi ni Gardo Versosa patungkol dito. Sa Instagram pala, the actor's Instagram post displayed a mix of disappointment and concern regarding the issue regarding the issue. So disappointed si Gardo at nag-aalala. According to Gardo, the ex-cop should have calmly dialogued with a cyclist. 'Di ba? Instead of threatening him with a deadly weapon, nakamamatay na armas. Sabi ni Gardo, kausapin mo sana, huwag mong kasahan ng baril. Di mo yan dapat binabandera at pinagyayabang. Make sense? Make sense po ba? Hindi dapat binabandera ang baril at pinagyayabang. Bukod pa doon, ipinantatakot. Gardo's message underscores the need for restraint and dialogue. So dapat magpigil talaga at makipag-usap, discouraging the use of weapons and aggression in resolving disputes. So kung merong bangayan, ayan nga po, kita nyo. Grabe. Pulis pa lang to, mga ate at kuya, take note. Baka retired na, ex-cop. Kung hindi man retired, baka dismissed. Ex-cop baka dismissed sa serbisyo. Pulis pa lang yan. Kumbaga, sa leveling, medyo below the level of politicians, right? Mas powerful ang politicians kaysa sa pulis. Kasi mga politicians, may mga narco generals, may mga narco cops, right? May mga sinusuhulang pulis, may mga protector na pulis sa kanilang mga illegal na negosyo. Pulis pa lang yan, ganyan na. What more ang mga politiko ngayon? So walang takot sa pamunuan ni Papshi ang mga nasa kapangyarihan. Ayan yung sabi ni Gardo. Shinare niya. Ang totoo palang pangalan ni Gardo ay ano ba? Ayan sa Instagram. Ang totoo palang pangalan ni Gardo Versosa. Sir, pulis, Gonzales ba pangalan niya? Pulis. Hindi ko na inalala at hindi magandang ehemplo, mga ate at kuya. Salamat sa 100 likers, sana madagdagan pa.
Ang pangalan pala ni Gardo Versosa ay Menen Torres Polintan. Oy, sir, mamang pulis. Pwede mo kasuhan si Gardo kung gusto mo dahil yan ang nakabalanda ang totoo niyang pangalan. Is a popular Filipino actor, blah 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 blah. Medyo pakonti na importance ng details. Kung gusto mong kasuhan si Gardo, sir, sige, go ahead. Ayan ang totoo niyang pangalan. Nandito na sa vlog ko. Yan ang dapat mong punteriyahin, sir, hindi ang mga vloggers. Kasi masikat si Gardo, masikat ang mga artista. Hindi napigil ni Gardo na magsalita. Kasi siklista nga siya. Siguro nga health conscious, baka habit niyang magbike, mag-TikTok. Nagti-TikTok din si Gardo, naka-high heels. Ano kaya sabi ng mga netizens patungkol dito? Retired police siya, dapat di siya nanunutok. Nauuna kasi ang angas minsan porket naka-bike lang, 'di ba? Naka-bike lang yung naka-enkwentro niya. Kahit totoo niyo sabi ng mga netizens, kahit hindi namin alam ang tunay na pinagmulan ng insidente, hindi mo kinakailangang pagkasahan ng baril. Kasi pwede rin mag-cause ng trauma. Ito mo, ayaw magkaso nung nagkausap daw sila. Paano sila nagkausap ng mahinahon? Right? Paano? Inalam niyo yung address ng biker? Saan sila nagkausap? 'Di ba? Dapat hindi nakipag-areglo ang motor rider para madala ang mga retired military daw. Personnel. Baka nga nakipag-areglo na lang. Ngayon ang tanong, ano ang napala nung siklista sa areglo? Wala lang, TY na lang. Ganon. Or baka sinindak pa yon. Ikaw rin naman na may kasalanan, so huwag na natin ito palakihin. Okay? Kaso mo, may isang abogadong magsasampa ng kaso yata. Nga po, si Attorney Raymond Fortun. Sandali ha, puntahan ko lang yung sagutan nila ni Raymond Fortun. Or at least yung reaction ni Raymond Fortun sa... Teka. Okay. Nakita ko yung kanina. Sandali ha. Share ko lang sa inyo. Kasi parang hindi naniniwala si Attorney Raymond Fortun na tamo ang sinabi. Kawawa naman daw yung mga anak. Ba't nagpapaawa effect? Ang nanutok ng baril ang nagpapaawa effect? Dinaig mo pa si Gardo, sir, sa pagiging artista, ganoon? Ha? Baka ba siyang kawawa? Wait, Gonzales na pulis? Inang, worried ako. Marami akong kilalang Gonzales na pulis. As in. Baka nga kilala ko to Nang. Or at least, alam ko kung taga saan itong Gonzales na pulis. Kasi parang may mga syudad or probinsya na ang mga Gonzales clan ay police clan. May ganyan. Pero shady rin ha. Hindi ko sinasabing lahat ng Gonzales ganun ha. Pero may mga Gonzales po na pulis na involved sa pulbo. Yes. May kilala akong mga pulis na ganyan ng apelyido na mahilig mag-baby powder para makinis ang mukha. Kung hindi man sila nagbe-baby powder, yung mga kamag-anak nila nagbe-baby powder. Saka nakakita kamag-anak ng pulis nagbe-baby powder. Kumakain ng Goldilocks pulburon. Nagbebenta ng Goldilocks pulburon. And kapitbahay pa nila, may franchise ng Goldilocks pulburon. Kasi isang pisa minsan yung mga yun, di ba? Usually hindi naman nagkakalayo ang magkakamag-anak. Kahit na medyo magkakalayo ang bahay, parang nasa isang barangay minsan, isang pisa na tinatawag. So kung ang kamag-anak ng isang pulis ay nag-franchise ng pulburon, alam hindi niya mapansin yun, hindi niya malaman. Pulis pa siya. Nasaan yung kanyang intel, yung galing niya sa pagpangangalap ng info. What, kamag-anak ko nagnenegosyo ng Goldilocks? Sandali nga. Hindi pwede ito. Mga ganun, di ba? May kilala akong involved talaga sila sa franchise ng Goldilocks pulburon. Kaya sabi ko baka kilala ko.
Inang ating, ginoo ko. Alam yan ng mga ano, kung saang probinsya na ganyan may isang pisa ng ganyang apelyido. Hindi ko sinasabing sila yan ha, pero may kilala akong ganyan, yan ang apelyido. Anyway, malaki naman po ang clan ng Gonzales. Sino ba to? Si Charlene Gonzales. Oh, at least may clan sila na beauty queen. Ginoo ko. Oh, tama yun? Ito yung screenshot? Ito yung screenshot. Okay, di ba may pag-uusap nga yung si Attorney Raymond Fortun at saka yung siklista? Tomorrow, tiyak na tatanungin ako ng media kung ano ang desisyon nyo. Pag sinabi ko na pinag-iisipan nyo, paguguluhin kayo lalo ng mga pulis. Siguro si Attorney Raymond Fortun to sending a message to the cyclist. Good evening, Attorney. Pasensya na po, Attorney. Ayaw po talaga pumayag ng family ko na magsampa ng kaso siguro. Sorry po talaga at maraming salamat po. I really appreciate. Oh, ano to, kay mismong Facebook page ni Attorney Raymond Fortun. I really appreciate po yung tulong na inalok nyo po na, di ba, siya ang mag-aabogado. Ano to? Zoom nga natin. Magmamarites tayo, no? Alam mo, si Gardo lang ang pag-uusapan natin. Actually, ako pa ang nagbigay ng 500 dyan. Kasi sa gas-gas daw ng kotse niya. Lito na ako that, oh my God. Yun pala yung pinag-awayan. Nagasgas daw ang kotse. Eh di parang ano to, parang nang hut-hut. Right? Nang e-extort. Gardo, yung mamang pulis, Gardo. Nagbigay ng 500 yung siklista. Baka ang gusto ng pulis mas malaki pa. Syempre, nagasgasan daw. Kotse pa naman yun. Tapos may baril pa, baka pwedeng 50 mil ang ibigay mo. Saan ka naman makakita, siklista may bitbit na 50 mil. Siyempre pangkain lang ang baon yan. Kaya nga nagbabike yan para, di ba, ang travel niya libre and healthy. Diyos ko, healthy baga magbisikleta sa Pilipinas, mga ate at kuya? Comment nyo nga dyan sa comments. Healthy baga magbike sa Pilipinas? Ay, ang pollution. Diyos ko po, ginoo ko. Nga lang at anong magagawa natin, yun ang afford na transport ng ating mga kababayan. And siguro, nung pandemic kasi ang dami pong naging natutong mag-bike. Dahil di ba, may mga restrictions, hindi makalabas ng barangay. Bawal lumabas o bawal lumabas, sabi nga ni Kim Chiu. So kung gusto mo makalabas ng barangay mo or makapag-ikot-ikot sa bayan, pinakamaganda na ang bisikleta kasi nakakalusot-lusot sa mga maliliit na eskinita na walang harang. Kasi nung pandemic po, di ba, pinaghaharang-harang yung mga barabarangay at bayan. So natutunan ng tao ang pagbibisikleta and wala pa lang mga biyahe masyado noon, tama? Kung magta-travel ka sa isang probinsya, hihingan ka ng travel authority thing Kung apor ka ba gayon, ganun apor, mga tawag nila, apor tawag. So, wala ring masyadong biyahe, pinagbawalan noon ng, di ba, mga buses, even jeep. Lately na lang, 2021 na nagkaroon ng mga biyahe. So, ang mga tao, kung kailangan pumasok sa trabaho or, di ba, mag-unwind, ay kailangan nilang magkaroon ng sariling sasakyan kasi walang ang biyahe, walang mga biyahe ng jeep, buses, taxis, nung kasi simula ng pandemic. Kaya yun, natutong mag-bike ang mga tao. So, ano daw? Ako pa nagbigay na 500 dyan kasi sa gas-gas daw ng kotse niya. Lito na ako that time kasi naghalo na ang pagod ko at gutom. Kaya nag-usap na kami para marahil matigil na kasi mag-isa lang ako na nasa police station. So humantong sila sa police station para matigil. Nag-usap na kami pero babayaran ko pa daw yung damage sa kotse. Kaya binigay ko na lang yung 500 nung una. Gusto pa kunin yung 800. So may 1-3 yung siklista. Sabi wala akong pangkain kasi nga nanginginig na ako sa gutom, kawawa. Nakakapagod kaya magbike. Yung iba mga gusto magpapayat, nagbabike So gutom, abuti mo yan, bilad ka pa sa araw, pawisan ka pa. 'Di ba? Peligroso pa. Pinapalabas niya kasi binangga ko, di naman nangyari 'yon. Saka nasa loob siya ng bike lane. Ayun. Sir, ikaw naman pala may violation. Bike lane 'yon, sisingit ka doon. Yan. Papshi! Dapat patong-patong ang kaso ng mamang pulis, no? Nasa loob siya ng bike lane, kaya tinapik ko ang sasakyan niya. Kasi mahuhulog na ako sa gutter.
Pagdating sa unahan, tumigil siya, pinagmumura niya ako, kaya di ko na pinansin, nagalit lang ako, nagulat lang ako na sinundan pala niya ako, tapos ginawan pa nila ng UP yung kotse na di ko naman ginawa. Ika nga, fabricated evidence, ikaw ba kaya mong mayupi ang bubong ng kotse na nasa bike ka, tapos nasa left side pa? So, ibig mo sabihin, baka itong siklista ay nagpatalon ng kanyang parang stuntman, ganun ba yun? Nagpatalon ng kanyang kotse, ng kanyang bike sa bubong ng kotse. Nayupi ang bubong ng kotse, bike? Ating, ano tong kalukuhan ng pulis? Oh, nako, zoom nga natin. Regarding dito sa post mo, kasi close na po yan at inamin ng biker na kasalanan niya. Binangga siya at tinakbuhan, kaya ganyan na ang whatever, di ko mabasa nangyari. Sumunod na nangyari. Nakita ko yung sasakyan mo sa CCTV footage, kaya alam kong ikaw yung may-ari ng video. Ala, ito yata po yung threat ng threat ng pulis doon sa vlogger. May screenshot ng post. Yan, tama ba? Malamang nag-post yung vlogger. O, regarding din sa post mo, case closed na po yan, sabi ng pulis. At inamin ng biker na kasalanan niya. Umamin daw yung biker, kasalanan talaga ba? Nagbigay lang ng 500 eh. Kasalanan ba yung UP sa bubong? Ate, ano ito? Nakita ko yung sasakyan mo sa CCTV footage, kaya alam kong ikaw yung may-ari ng video na to. Pag nagkataon dahil kumakalat na ang video na to, baka pati ikaw makasuhan. Ang angas ng pulis. Sasabi ko, magaling maniktik ang pulis eh. Oh. Ating, nakakalurk eh. Oh. Oh my God! Anyway, yun nga. Nako, Sir Gardo Versosa, ano ba yan? Anyway, salamat, Sir Gardo, no? You being a celebrity, it was unexpected na magre-react ka patungkol dito sa nangyari. Siguro nga kaya nakaka-relate po si Gardo Versosa dahil siya nga isang siklista rin, di ba? Oh, ayan. So, salamat. O at least maliwanag na aside from, di ba, ang point of view ni Sir Gardo ay huwag mong masyadong ipamayagpag sa mga, di ba, kung wala ka naman sa duty, huwag mong gamitin yung baril mo para manindak ng kapwa, manakot, mang-abuso. Oh. Kasi di ba dapat ang mentalidad ng Pilipino kapag tayo ay, saan tayo tatakbo kapag may mga krimen na nagaganap, pang-aapi, pang-aabuso, di ba dapat sa pulis tayo tatakbo? Eh kung ganitong klaseng pulis, tatakbo kayo palapit o palayo? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.